Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Taplong. Taong 1978, Kodkod, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, bantay sa isang manggahan si Taplong at ang kanyang pamilya. Ilang taon na sila roong nakatira at halos mag-iisang dekada na siyang katiwala ng amo niya. Maganda ang buhay nila roon. Kaya naman aminado siya na kontento na siya sa kung ano ang mga naaabot nila sa buhay. Wala na rin siyang ibang hinahangad, kundi ang makasama ang kanyang pamilya sa bawat araw. Nga pala, 3 anak ni Taplong pinuno. 2 rito ay babae, tapos yung bunso naman lalaki. Malayo sila sa baryo. Halos 2 kilometro rin ang pagitan nila sa manggahan, malapit sa dulo nito. Ayon sa kanya, napakaganda ng lugar na yon. At kahit sabihin na nating liblib, wala pa naman sila roong kakaibang nararanasan. Bawat puno rin ng mangga ay pinag-isipan kung saan palalakihin. Kaya kung tinitingnan mo ito sa malayo, napakaganda ng espasyo at pagkakahanay nito sa bawat isa. Di rin yun ang tipo ng mangga na masyadong matataas kung tumubo, bagkus ay maliliit lang ito para madaling maabot ang bunga tuwing anihan. Dahil sa ganun itong katangian, kung kaya't hindi na kumukuha ng karagdagang katulong ang amo niya kapag anihan. Sila-sila na lang din ang pinapatrabaho nito para naman kahit papaano, sulit ang magiging bayad nito sa kanila. At ikinakatawa naman yun nila Taplong, gawa ng kapag anihan, marami silang nabibiling gamit at pagkain sa bayan. Yun lamang ang nagpapasaya sa kanila at nag-iisang rason kung bakit kailangan nilang magpatuloy sa ginagawa nila. Subalit, ilang araw ang lumipas pagsapit ng taong ito, may nangyaring hindi kaaya-aya sa manggahan. Ayon sa kanya, habang tumitingin sila noon ng mga bunga, may napansin siyang isang puno na may marupok na sanga. Nagkalat na rin sa paligid nito ang mga tuyong dahon, kaya naman dala ng kuryosidad, agad nila itong nilapitan para usisain. Nang makita naman yon ng bunso niyang anak, tanong ng tanong ito sa kanya ukol sa nangyari rito. Sa estado kasi ng puno, mukhang hindi na maganda ang lagay nito. At kung hindi sila nagkakamali, ito ang mga senyales na malapit na yung mamatay. Kabilin-bilinan ng amo niya na dapat hindi sila mamatayan ng puno dahil maaapektuhan nito ang kanilang kita. Dala ng pag-aalala, agad naman silang umuwi ng bahay. Nagtagal sila rito ng ilang minuto para makapaghanda patungo sa baryo. Ang nais nilang gawin noon, ipaalam sa kanyang amo ang tungkol sa mga nangyayari. Mahirap na kasi baka madamay sila sa sisi kapag hindi nila ito ipinagbigay alam. Yon ang bagay na iniiwasan niya, lalo pat ni minsan, alam niyang hindi niya pinabayaan ang mga pananim nitong pinababantayan sa kanila. Nang marating na nila ang baryo, dali-dali silang dumiretso sa tahanan nito. At hindi pa man sila nakakarating, nasipat na nila ang kanyang amo sa isang tindahan habang masayang nakikipag-inuman. Malayo pa man, alam na ni Taplong na lasing na ang taong yon, kaya naman lumapit siya rito ng mahinahon. Pagsilay naman ito sa kanya, agad siya nitong pinaypay na lumapit. Tuwang-tuwa pa ito nung una, pero nang marinig nito ang kanyang balita, para bang nahimasmasan ito. Bigla ring kumunot ang noo nito habang pinapaulit ang dala niyang balita. Kinakabahan man itong si Taplong. Malugod niyang inilahad ang mga nangyayari sa lupain nito. Inabisuhan din niya yung pumunta na lang sa kanilang lugar kung nais nitong makita ang puno. Ngunit nang marinig yon ng amo niya, tumangulang ito habang patawa-tawa. Sige Taplong, pupunta ako dyan bukas. Sa ngayon, huwag mo na muna yung isipin. Halika, maupo ka sa tabi ko at para makapagsimula ka na.
Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ipasubo ang sarili niya. At dala ng matinding kalasingan, inabot ng gabi sila taplong sa baryo. Kung hindi pa nga siya ginising ng anak niya, paniguradong hindi na siya makakauwi noong gabing yun. Mabuti na lang, naging matyaga ang bunso niya hanggang sa bumalik ang kanyang kamalayan. Nahihilo man at hindi mawari ang eksaktong daan, pinilit niyang umusad. May mga pagkakataong naligaw sila, pero sa bandang huli, nakauwi naman sila ng ligtas. At mula sa gabing yun, hindi niya napapansin yung puno na nabubulok. Bahagya itong nawala sa kanyang memorya, kaya hindi na niya ito napatingnan sa kanyang pamilya. Basta, makalipas lang ang 2 linggo, nagulat na lamang sila nang mapansin nila ang mga mangga sa dulong parte ng lupain na patay na. Ayon sa kanya, nung nadatnan nila ito, wala na itong kahit isang dahon sa mga sanga. Marurupok na rin ang bawat parte, tapos yung mga balat nito nagkukusa ng magsikalasan. Pero alam niyo ba kung ano ang nakakagulat sa lahat? Yung mga pulang parang bakas ng dugo sa lupa na nakita nila. Nakakonekta ito sa mga malalapit na puno ng mangga, kaya hindi nila alam kung ano ang ibig nitong iparating. Dala ng pagkaalarma, muli siyang bumalik ng baryo para isumbong ito sa amo niya. Ang kaso lang, pagdating niya ulit doon, nadatnan niya yung nakikipag-inuman na naman. Nasabi niya rito ang kanyang balita pero bandang huli, hindi rin yun napakinabangan. At kagaya ng naunang nangyari, umuwi ulit siya ng 10 oras na pasuray-suray habang naglalakad sa daan pabalik ng bahay niya. Subalit sa puntong yun, imbis na ordinaryong gabi lang ito sa kanya, merong nangyaring hindi kaaya-aya. Di kalayuan sa tahanan nila, may napansin siyang puno ng mangga na parabang gumagalaw kahit walang hangin. Pagsilay niya rito, imbis na tumuloy siya papaloob, dumire-diretso siya para makita ang nangyayari. At pagdating niya sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang mga patay na kahoy na animoy binubunot ang mga katawan nito sa lupa. Kapansin-pansin din ang mga mata nitong nasa pagitan ng kanilang mga sanga na halos manlisik habang pinipilit nitong kumawala. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makatayo na ng tuwid ang mga puno, may nakita siyang isang lalaki sa tabi nito na animoy yun ang nagmamando sa mga nilalang. Dala ng kalasingan ni Taplong, walang takot naman niya yung tinawag hanggang sa magpang-abot na ang kanilang paningin. Sinigaw-sigawan niya pa ito, animoy isa lang itong normal na tao. Maya-maya pa, nang magpang-abot ang kanilang paningin, biglang namula ang mga mata nito habang dahan-dahan yung naglalakad papalapit. Wala rin itong imik sa mga naririnig nitong mura mula sa kanya. Di nagtagal, nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang napansin ang buntot ng nilalang. May mahaba rin itong balahibo sa bandang leeg nito na animoy kasing tigas ng bakal dahil sa hindi yun nahahawi kahit may sumisimoy na malakas na ihip ng hangin. Matapos naman niya itong mapansin, di na siya nawala ng lakas ng loob para magsalita. At nung masipat ng nilalang na parang nasisindak na siya, buong lakas siya nitong hinawakan sa damit niya, sabay angat sa kanya sa lupa. Di pa yun nakontento, itinapon siya nito papalayo, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Ito ang huling babala ko sa iyo, tao. Sa oras na humarang ka pa sa daraanan ko, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Idadamay ko pati ang iyong pamilya. Ngayon pa lang, dapat mo nang malaman na hindi ko na kayo tinatanggap sa lupang ito." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung tumalikod. At nang makalayo na ito sa kanya, napansin niya ang 3 puno na nakabuntot sa likuran nito. Hindi niya mawari kung anong ibig nitong sabihin. Ngunit may kutob siya na merong nangyayari sa lugar na yon na hindi niya alam. Kinabukasan pagising niya, tandang-tanda niya pa ang mga kaganapan.
Kaya naman nung bumalik na ang ulirat niya, dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa para kausapin ito ukol sa kanyang mga nakita. Ang kaso lang, imbis na magkaintindihan, nagkainitan silang dalawa. Hindi na kasi nito nagugustuhan ang kanyang ginagawa, lalo na kapag bumababa siya ng baryo. Dagdag pa nito na, kung pupunta man siya sa bahay ng amo niya para kausapin ito, sasama na sila ng mga anak niya. Nung marinig naman yun ni Taplong, mahinahon siyang sumang-ayon. Naisip niya, hindi na yun maaaring kontrahin dahil mas lalo lang lalaki ang alitan nilang dalawa. Kaya naman ang magkasundo na sila, magkasama nilang pinuntahan ang punong tinutukoy niya. At nang marating nga nila ang lugar, dito bumungad sa kanila ang 3 malalaking uka. Sabi ko sa iyo hindi ako nananaginip sa mga nakita ko. Alam kong totoo sila. At anuman ang mga nilalang na yun, sigurado akong mapanganib sila. Ano sa tingin mo? Alis na ba tayo rito? Nag-aalala niyang wika sa kanyang asawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi ito kaagad sumang-ayon. Sa kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya ang mga bagay-bagay na kinakailangan nilang pagtuunan ng pansin. Una, yun ang lugar na kinalakihan nila. Ikalawa, wala silang ibang malilipatan. Kung aalis sila rito na hindi nakapaghanda, hindi malabong magsisilang sila sa bandang huli. Makinig ka sa sinasabi ko, Taplong, dahil lahat ito ay para din sa ating pamilya. Ano na lang ang magiging sitwasyon ng mga anak natin kung aalis tayo dito nang hindi man lang pinag-iisipan? Hindi ako malimit nangingialam sa mga pasya mo sa buhay. Pero kapag alam ko na mapanganib to para sa akin, humaharang na ako. Seryosong wika ng asawa niya. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman niyang sumang-ayon. At para maging klaro sa kanila ang lahat, nagdesisyon na rin siyang pumunta sa bahay ng amo niya kasama ang sarili niyang pamilya. Alam niya na ito ang pinakamagandang magagawa niya para maayos ang tensyon na kasalukuyan nilang nararanasan. At pagdating nila sa bahay nito, nataon namang hindi yun umiinom. Maayos nila itong nakakausap hanggang sa dumating ang puntong nabanggit na niya ang tungkol sa 3 nilalang na nasa katawan ng mga puno ng manggang namatay. Mariin din niyang inilahad na hindi siya nagbibiro sa kanyang kwento, kaya hindi ito dapat na pagdudahan ng kanyang amo. Matapos niya itong ilahad, seryoso niyang pinagmasdan ang mukha nito upang maipakita na hindi niya yun pinaglololoko. Inakala niya kasi na pagdududahan ito ang mga sinabi niya, pero laking gulat na lamang niya nang bigla itong magkwento ukol sa mga pangyayaring may kaugnayan sa mga nilalang. Nang mapansin naman ni Taplong ang tungkol sa bagay na yun, maigi siyang nakinig. Pasensya na kayo at matagal ko itong inilihim sa inyo. Alam niyo kasi, ang mga lupa na binabantayan niyo ay merong matandang istorya. Nagmula ito sa aking mga ninuno at sa kanilang mga paniniwala at kultura. Ayon sa lolo kong pumanaw, hindi nila binuhay ang mga puno para pagkakitaan o kaya'y maging magandang pook pasyalan. Bagkus binuo nila ito para maging pangontra sa mga nilalang na nagbabantang sumakop noon sa lugar nila. At yung mga nakita ninyo, ang mga nilalang na tinutukoy ko. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nila nilisan ng lugar ngayong ilang daang taon na sila ritong naninirahan? Masama ang kutob ko ukol sa bagay na ito, kaya kailangan nating kumilos hanggat meron pa tayong magagawa. Seryosong wika ng amo niya. At pagkasambit nito ng mga kataga, ora mismo isinama siya nito sa isang maliit na yungib na nasa gilid ng maliit na burol. Tago ang lugar na yon at medyo kakaiba ang mga halamang nabubuhay doon. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Taplong hanggang sa makapasok na sila sa loob nito. At nang makarating na sila sa mahabang pasilyo, dito niya nasilayan ang nakalimutang kasaysayan na iniukit sa bawat dingding ng yungib.
May mga makalumang suluring nakasabit na siya namang ginamit nila sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay sa lugar na yon. Mag-iilang oras din sila ritong naglakad hanggang sa kalaunay nakarating sila sa pinakailalim nitong bahagi. Akala niya wala sila ritong madadatnan, pero pagdating nila sa dulo nito, nakita niya ang isang malaking domi kung saan may rumaragasang malakas na linya ng tubig papaibaba. At sa kabilang banda, may nakita siyang mga aparador na animoy matagal na panahon na ritong nakatago. At ang bawat aparador na nakita niya ay naglalaman ng mga sinaunang aklat at mga talaan. Paglapit naman dito ng kanyang amo, dali-dali itong naghanap ng mga librong makapagbibigay linaw ukol sa mga nangyayari. Halos isang buong araw sila ritong nanatili para lamang makuha ang lumang talaan na kasing laki lang ng libreta. Nung masipat ito ng amo niya, dali-dali na itong nagyaya sa kanya na bumalik na sa itaas. Ayon dito, yun lang ang bagay na kailangan nila at wala ng iba. Gawa ng ang nilalaman nito ay kung paano mapapabalik ang mga diwatang lumisan sa lupa. Dagdag pa ng amo niya, merong mga dahilan kung bakit umalis ang mga nilalang at yon ang kinakailangan nilang matuklasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, nakita nila kung paano isasagawa ang ritual sa pagpapabalik sa mga ito. At nung mabasa na ng amo niya ang kabuuan ng libreta, dito nito napagtanto na isa sa mga rason ng mga diwata kung bakit yung lilisan ay ang posibleng nilalason ang mga ito ng isang makapangyarihang nilalang. Ano man yun, may malalim itong kaalaman sa mga nilalang na pinagtipon doon ng kanilang mga ninuno. Nabanggit din sa nilalaman nito na sa sandaling magsilayas na ang lahat ng mga diwata, babalutin ng matinding kamalasan ang lahat ng mga karatig lugar. Kakalat din ng mga karamdaman at higit sa lahat, ito ang pagmumulan ng salot at kadiliman. Pagkarinig naman ni Taplong sa pangyayari, agad niyang naalala ang nilalang na nagbigay ng babala sa kanya. Noong una kasi, inakala niya talagang kasama ito ng mga puno, ngunit base sa mga narinig niya, napagtanto niya na maaaring ito ang nagpalayas sa mga nilalang na kailangan nilang protektahan. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung inilahad sa amo niya at nang marinig nito ang tungkol dito, agad itong nakaramdam ng kaba. Ayon dito, may narinig na siyang nilalang na ganun sa lolo niya pero inakala niyang matagal na itong pumanaw. Dagdag pa nito na, nagmula ito sa kalaban nilang angkan na halos ilang siglo na nilang natalo at nailibing sa limot. Mariin din itong inilahad, hindi yun posible, pero dahil sa nakita niya ito, maniniwala ito sa kanyang mga sinasabi. Dahil sa ganoong detalye, agad naman silang pinauwi kalakip ng mga pangako na sa pagsapit ng gabi, bibisita ito sa kanila kasama ng mga kadugo niya. Mariin din itong inilahad na hindi nila hahayaan ng nilalang na basta-basta na lang nitong magagawa ang lahat ng masasama nitong binabalak. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, ora mismo pinagkatiwalaan niya ito. Nga pala, 3 araw na silang nanatili roon sa bahay ng amo niya. Kaya wala na silang ideya sa mga nangyayari sa lupang binabantayan nila. Nag-aalala man, tanging ito lang ang paraan para makaramdam sila ng kaligtasan at kasiguraduhan. Matapos ang naging pag-uusap, dali-dali naman silang lumuwas. Hindi nagtagal, nang makauwi na sila, dito nila napansin na halos 7 puno na ang nawawala. Bawat isa sa mga ito nag-iwan ng uka sa lupa, indikasyon na kusa nitong binunot ang kanilang mga katawan. Ano man ang rason ng mga nilalang, wala na silang nalalaman. Pagpatak ng dapit hapon, di pa man tuluyang lumulubog ang araw, nasipat na niya ang grupo ng kanyang amo na paparating. Binubuo ito ng 8 katao, kung saan ang 7 rito, parang mga matatanda, na animoy may malalim ng karanasan sa ganoong problema. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay nila, doon pa lamang niya nalaman
na lahat ng pumunta ay purong kadugo ng amo niya. Lahat ito nagmula pa sa mga malalayong lugar para dinggin ang pakiusap na kanilang natanggap. At sa loob ng kalahating oras na pag-uusap, dito niya narinig ang iba't ibang haka-haka ukol sa ibig gawin ng nilalang na kumukuha sa mga diwatang ipinagkaloob ng mga ninuno nila. Ayon sa mga ito, hindi lang yun bastang pinag-isa sa katawan ng puno ng mangga, bagkus ay kagustuhan din yun ng mga nilalang. Naniniwala rin sila na wala itong rason para sundin ang utos ng kahit na sinong hindi naman nila kadugo. Ano man ang ginawa ng nilalang na yon, nagsisilbi itong matinding banta para sa kasunduang matagal nang namamagitan sa kanila at sa mga diwata. Matapos ang nangyaring pag-uusap, dito na ito pasimpleng nagmasid sa manggahan. Bawat isa tahimik na nakatingin sa paligid, matyagang inaabangan ang pagdating ng nilalang na kanyang inilahad. Ngunit dumating na lamang ang hating gabi, wala itong naging paramdam. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, napakatahimik ng buong paligid, animoy na tunugan nito ang kanilang mga plano. Hindi yun maganda para sa grupo, kaya naman pagtungtong ng sumunod na araw, nagdesisyon silang galagurin ang mga malalapit na lugar. Naniniwala sila na hindi malayo sa kanilang kinaroroonan ng pugad ng nilalang at hindi nga sila nagkamali. Dahil ilang kilometro mula sa bahay ni Taplong, may nakita silang mga puno ng mangga na nakatirik sa lugar na pinaliligiran ng matataas na talahib. Katulad ito ng mangga na pagmamay-ari ng kanilang mga ninuno, kaya naman hindi sila nagdalawang isip na ito ay puntahan. Pagdating naman nila sa kinatitirikan nito, siniyasat nila ang paligid upang masigurong ligtas doon ang kanilang grupo. Hindi nagtagal, nang wala naman silang nakita, dito na nagsimulang magdasal ng Latin ang mga matatandang kasama nila. Nakaluhod din yon sa harapan ng mga puno, animoy kinakausap nila ito ng puso sa puso. At dahil sa hindi naman niya maunawaan ang mga nangyayari, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Inakala rin niya kasing walang mangyayaring masama sa kanila roon dahil sa proteksyon na nagmumula sa liwanag ng araw. Ngunit ang hindi nila alam na maging sa kapangyarihan ng umaga ay wala silang kawala. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala silang napansing anumang pag-atake. Basta ilang minuto lang ang lumipas, bigla na lamang silang nakarinig ng malalakas na sigaw ng isa sa mga matatandang nagdarasal sa puno. Dahil dito agad naman silang nagkagulo hanggang sa madatnan na nila ang kinaroroonan nito. Pagsilay naman nila sa matandang biktima, kitang-kita nila ang pagyakap nito sa puno ng mangga habang nakatarak sa gitna ng dibdib nito ang isang mahaba at matulis na bakal. Bumaon din yun sa katawan ng puno na siya namang agarang ikinaalarma ng kanilang mga kasama. Iyak na ng iyak noon ang mga matatandang nakakita, animoy ito ang unang beses na malagasan sila. Dala ng kuryosidad ni Taplong, naitanong niya ito sa amo niya. Ang buong akala niya kasi, mga mandirigma ang matatandang yon, kaya hindi niya halos maisip ang rason kung bakit ito nagluluksa sa pagkamatay ng isa nilang kasama. Naiintindihan naman niyang masakit ito dahil purong magkakadugo sila, pero alam niya na pumunta sila sa lugar na yon nang walang kasiguraduhan ang kanilang mga buhay. Nang marinig naman ng amo niya ang kanyang sinabi, malungkot itong sumagot ng, Hindi sila umiiyak dahil sa kanilang kasama. Bagkus nagluluksa sila para sa diwatang kasabay nitong pumanaw. Ang mga nilalang na yan, Taplong, ay mamamatay lamang kapag pumasok ang aming dugo sa mga sugat nila. Pagmasdan mo ng maigi kung ano naging epekto ng aming dugo sa puno. Tingnan mo at makikita mo ang sagot sa katanungan mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, nasilayan niya ang mabilis nitong panunuyot. Ilang minuto lang din ang itinagal nito bago tuluyang bumagsak ang mga sanga nito.
Dahil sa pangyayari, kung kaya't naalarma silang lahat. Pansamantala, itinigil na muna nila ang kanilang ginagawa para mabantayan nila ang mga susunod nitong pag-atake. Ang kaso lang, kalahating oras na ang dumaan, wala pa rin itong paramdam. May mga napapansin naman sila noong kakaiba, pero tila bang distansyado ito. Maya-maya pa, dito na nila nakita ang mabilis na paghawi sa mga talahib, kaya naman napasigaw na ang iba pa nilang mga kasama. Yung mga puno namang nakatirik sa lugar, napansin niya na nagpupumilit ng umiwas upang hindi madamay sa pagkamatay ng mga kadugo ng amo niya. Subalit dahil sa bagal ng kilos ng mga ito, hindi rin yun kaagad nakalayo. At bago pa man nila mailigtas ang kanilang mga sarili, muli na namang tumama sa isa nilang kasama ang matulis na sibat na pinakawala ng nilalang. Ayon kay Taplong, napakabilis ng paglipad nito, kaya kahit nakikita nila ito, hindi nila yun kayang mailagan. Pagtila po naman ng isa sa mga matatanda sa puno ng mangga, agad nilang nakita ang pagkamatay ng diwatang nananahan doon. Labis nila yung ikinalungkot, ngunit kailangan nilang magpakatatag kung gusto nilang mapatay ang kalaban nila. At sa loob ng halos 6 na oras na pagdedepensa at paghahanap sa kinaroroonan nito, hindi nila yon natagpuan. Ang mas masaklap pa, 4 na sa kanila noon ang binawian ng buhay. Paunti-unti, nawawala na sila ng lakas at pag-asa na mapaslang pa ang nilalang. Akala nila dito na sila mauubos, pero pagtungtong ng dapit hapon, may isang milagrong nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin noon ni Taplong na parang nakikipag-isa ang nilalang sa kulay at itsura ng mga talahib. Dahil sa ganun niyang agam-agam, di naman nagdalawang isip ang amo niya na sindihan ng sulong dala-dala nila. Pagkatapos nito, agad niya yung itinapon sa parte ng talahiban kung saan naroon ang mga tuyong halaman. At sa isang kisap mata, nilamon ng malaking apoy ang buong paligid. Nagkaroon din ng napakakapal na usok sa puntong nauubusan na sila ng sariwang hangin. Nang maramdaman naman ng kanyang mga kasama ang naging epekto nito, dito na sila nagsimulang lumikas papalayo sa mga puno. Hindi na nila inalintana ang mga diwata dahil mas pinili nilang unang iligtas ang mga sarili nila. Ngunit nang medyo makadistansya na ang grupo, napansin nila na 3 sa mga matatanda nilang kasama ang nagpaiwan sa lugar na yon. Wala talaga sa kanilang plano na sunugin ang talahiban. Gawa ng alam nila na sila lang din naman ang mapipinsala nito ng sobra. Subalit sa pagkakataong yon, sadyang wala na silang mapagpipilian. Nakakapansisi man, minarapat nilang tanggapin ang naging resulta nito. At imbis na panghinaan, pilit silang nagpakatatag sa pagbabakasakaling sa pamamagitan nito mapapaslang na nila ang nilalang. Maya-maya pa, nang maapula na ang apoy, mula sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang demonyong kanina pang nakikipaglaro sa kanila. At kagaya ng inilahad ni Taplong, ito nga rin ang nilalang na lumalason sa kaisipan ng mga diwata na kanilang binabantayan. Habang tinatahak naman ito ang daan, kitang-kita nila ang mahahabang sibat na hawak ng magkabilang kamay nito. Nakangisi rin yon, kasabay ng panlilisik ng mapupula nitong mata. Pagsilay naman ng 2 matandang natira, hindi na ito nagdalawang isip na sumugod. Gamit ang kanilang mga mutya, buong puwersa silang nakipagbuno rito. At sa loob ng halos 20 minuto, nakita nila kung papaano paglaruan ng nilalang ang 2. Akala nga noon ni Taplong mapapaslang din ang mga ito, pero sa bandang dulo, may ginamit na isang kakaibang abilidad, yung huling matandang nakatayo. Wala siyang ideya kung ano ito, pero pinadaan ito ng matanda sa mga simbolong ginuhit nito sa hangin gamit ang mga buhay na salita. Paunti-unti, lumabas mula roon ang nakakabulabog na liwanag hanggang sa naapektuhan na nito ng husto ang nilalang
na kasalukuyang lumalapa sa kasama nito. Dahil sa pangyayari, bahagya itong napabitaw doon at nung akmang tatakas na ito, bigla na lamang itong ginapos ng isang malakas na presensya. Sa sobrang lakas ng presensyang ito pinuno, nasilayan nito ni Taplong kahit hindi mulat ang ikatlo niyang mata. Hindi naglaon. Unti-unti na itong pinahina ng ataking yon hanggang sa magsimula na itong sumuka ng itim na likido. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na rin nila nasilayan ang espiritu ng mga diwatang inalipin nito bago yun tuluyang naglaho. Matapos ang mga pangyayari, unti-unti na ring naagnas ang labi ng nilalang hanggang sa tuluyan na itong maging kalansay. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman yung tinamaan ng kidlat kasabay ng paglamon dito ng isang malaking apoy. Pagsilay naman nila sa pangyayari, nagmamadali silang pinuntahan ng kanilang mga kasama. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang nakaligtas pa. Lahat yon namatay ora mismo, kaya naman imbis na magbakasakali na buhay pa ang mga ito, minabuti na lamang nilang tanggapin ng mga masamang nangyari sa kanilang grupo. Pagbalik nila sa bahay ni Taplong, doon na sila nag-usap ukol sa mga susunod nilang kilos. Nakapagdesisyon na rin ng matanda na babalik na sila sa lugar upang hindi na maulit ang mga nangyari. Dahil dito, obligado na silang umalis sa manggahan. Ngunit sa halip na malungkot, tila bang ikinatuwa niya pa ito. Napagtanto niya kasi na sa pamamagitan ng paglisan nila, tuluyan na rin silang makakalayo sa bangungot ng nakaraan. Magmula nang nakaalis na sila rito, paunti-unti na panatag na ang kanilang loob. Di man nila makakalimutan ang mga nangyari, kahit papaano alam nilang ligtas na sila. Hanggang sa pagtanda nito ni Taplong Pinuno, paulit-ulit niyang ikinuwento sa kanyang mga naging anak ang tungkol sa kaganapang yon at ang gustong-gusto niyang makita ulit at mapag-aralan na tungkol sa ritual na nagpapabalik sa mga diwata.